Nagpapasaklolo na ang ilang residente sa Bataan matapos ma-stranded ang kanilang mga kamag-anak sa mga binahang barangay. Hirap na rin daw sa pagbili ng pagkain ng ilang residente dahil po sa baha. At live mula sa Hermosa, Bataan, nasa frontline na balitang yan, Mon Gualvez. Mon, gaano pa ba kataas ang tubig dyan? Bok, nandito kami ngayon sa Barangay Pulo sa bayan ng Hermosa sa Bataan kung saan pinasok namin yung looban mismo ng barangay dahil kahit papano ngayon lang halos ang sikat ni Haring Araw at dahil mahina-hina na yung mga ulang naranasan sa magdamag, unti-unti na rin bumaba yung level ng baha o tubig dito sa maraming lugar, partikular sa Barangay Pulo. Itong kinatatayuan ko, Bok, halos hindi ito makita kahapon dahil balot ito ng tubig, no? Ngayon makikita ninyo, malakas pa rin yung ragasa o yung current ng water, papunta na yan lahat sa pinakailog na umapaw nitong mga nakarang araw. Kaya nga ngayon, nalalakaran na rin halos ito ng mga residente at muling nakakadaan na sasakyan. Pero bago ito, ilang tawag din talaga ang natanggap ng Hermosa MDRRMO para humingi ng tulong sa paglikas dahil sa takot na matrap sa tumataas na baha kahapon. Sa drone video ng News 5, aakalain mong ilog na ang kahabaan ng isang kalye sa Barangay Daungan sa Hermosa, Bataan. Balot pa rin kasi ito ng kulay putik na baha matapos mabilis na umapaw ang ilog sa lugar dahil sa walang patid na pag-ulan kahapon dulot ng habagat. Ang malaking palayan sa gilid, hindi na nga makita na rin sa tubig. At kahit ang mga bahay sa paligid, lubog sa baha. Magtatatlong linggo ng ganito ang sitwasyon ng mga residente. Wala kasi silang magawa kundi sumakay pa rin ng bangka para lang makapamalengke. Kahapon, naghanda ang Hermosa MDRRMO matapos makatanggap nga ng timbre na humihingi ng tulong at nais magpalikas dahil sa tumataas na baha. Sumama ang News 5 sa rescue operations patungo sa Barangay Saba. Isang concerned citizen daw kasi ang tumawag na nagsasabing hindi na niya makontak ang mga kaanak. Agad pumunta ang mga tauhan ng MDRRMO sa nireport na bahay. Pero tumanggi na ang pamilya na lumikas dahil tumigil na naman daw ang ulan at bumaba na raw ang tubig. Pakinggan natin ang mga pahayag ng taga Hermosa MDRRMO at residenteng nahihirapan sa ilang araw ng pagbaha. May caller tayo na nag-aalala na sa ibang lugar po kasi siya. Sabi, huling tawag niya sa pamilya niya is lumulubog na nga daw po yung bahay nila hanggang tubod na daw po yung terrace nila. Hirap po pag ganyan, hindi ka makapasok, hindi ka makapagtrabaho. Hirap po. Bok, sabi ng mga residente, yung pinakadulo pa raw nito na nakikita ng barangay, talagang may baha pa rin daw na umaabot hanggang tuhod o binti yung taas ng tubig. Pero umaasa sila na sana raw talagang umaliwalas na ang panahon para mas mabilis ang pagbaba dito sa kanilang lugar. Meron pa rin kasing mga warning ang Pag-asa na baka biglang ngayon lang hihinto tapos biglang mamaya bubuhos na naman daw ulan gaya nung nangyari noong Martes. Kaya talagang kakaba-kaba pa rin o hindi pa rin maalis ang pangamba ng mga residente. Pero alam mo, habang humuhupa ang baha, mas grabing pinsala naman ang nakikita natin dahil dito sa aking kanan, Bok, talagang ito ay malawak na palayan. Pero ngayon, lubog pa rin ito sa tubig. Sa tala ng PDRRMO ng Bataan, aabot sa 49 million pesos ang estimated cost of damages pagdating sa agriculture ng nasa 1.6 na ektarya ng mga lupain, palayan, taniman ng gulay na lahat nalubog sa baha at hindi na mapakinabangan ang kanilang mga pananim. Bok? Maraming salamat, Mon Gualvez. Mga kapatid, Dimples Romana po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong issue at headlines. Mag-follow na po at subscribe na sa social media pages ng News 5.